Hello, blessed afternoon everyone and welcome back to DCTX channel. So for today's video, magkakabit po tayo ng 3-prong outlets dito po sa Unit 1 at Unit 2 ng duplex resort. Tara, magkabit tayo. So ito pala yung gagamitin natin na 3-prong outlet. So itong puti, para to dito sa may Unit 1. Tapos ito namang gray, para naman sa Unit 2. 3-prong outlet. Ayan. Sinabing 3-prong, bali tatlong butas. 1, 2, 3. So makikita natin, yung isa dyan, line, isa naman neutral. Tapos itong sa gitna is ground. Dalawang gang. Isang gang, tapos pangalawang gang. So tignan natin sa likod. Ayan, makikita natin, nakalagay dito, L. Ito yung line. Tsaka ito naman, N, neutral. Tapos itong sa gitna, ito yung ground niya. Ito sa Cavite, ang connection na dito is line to line with ground. So mangyayari niyan, ito yung L natin, magiging line 1 natin. Kasi itong N, diyan natin napapasok ang line 2 natin. Tapos dito naman, ipapasok natin dito ang ating ground. So meron namang ibang mga places na line to neutral talaga sa mga probinsya na line to neutral. So maganda kapag sa 3-prong universal yung gagamitin natin. Ibig sabihin itong pinaka outlet niya merong flat tsaka merong round or bilog. Para kapag nag-plug tayo dito, so hindi natin kailangan gumamit ng adapter kung sakaling flat itong ating outlet. Dahil, ayun, dalawa na yun. No? Pwede sa bilog, pwede rin sa flat. So, ang connection nito sa likod, magkasama na yan. Malagay lang dito, line, tsaka neutral. So, para na to sa dalawang gang. Hindi mo na kailangan na mag-jumper dito. Kung dalawang connection, dalawang wire, so, ang gagawin mo i-splice mo na lang, pagsamahin mo, tapos kukonect mo dito sa line 1 tsaka neutral, tapos sa ground. Punta tayo sa may Unit 1. So nag-start na si George doon na magkabit ng mga convenience outlet dito sa may kitchen area, itong Unit 1. Gandang lalakad ng pinto sa Albert. Ito si George. So ito yung binili na may-ari para sa ating convenience outlet. Ang brand nito is Landlight. Ugang. Tapos merong ground. Tatlong butas. Line 1, line 2. Tsaka ground. So ang gagawin natin dahil may mga dugtungan yan. Bawa itong isang butas na to. May line 1 dito. Tapos sa pangalawang butas may line 1. Pagsamahin natin. Ganyan din sa may line 2. Pagsamahin natin para maging isa. Tapos yung mga ground niya, pagsamahin din natin para maging isa lang siya. So, ang kalalabasan is tatlong wire lang ang makakabit dito sa likod. Line 1, line 2, tsaka yung ground wire. Medyo mahal tong binili ng may-ari. Binili niya ata to sa may ang alam ko sa Wilcon. Makintab. Tapos brand pa nito is Landlight. Kaya medyo mahal. Ang ginamit natin dyan is number 12. Tapos may ground na number 14. Pinagsama na niya yung dalawang line 1 para maging iisa. Tapos yung dalawang line 2 pinagsama niya, in-splice niya para maging iisa. Ito rin. Itong number 14 pagsamahin niya para maging isa. Marami pa tayong lalagyan ng mga outlet. Pati dun sa may dining area, tsaka dun sa may sunken sala dito sa may Unit 1. Dun sa kabila, sa may room 2, kakabitan pa lang natin ng mga outlet dyan. Kailangan hindi pa na-finish dito. Ayun, may mga semento. Pipinish pa nila yan. Pero dun sa may room 1, itong Unit 1, pinalagyan ko na kay George ng mga outlet. Ayan.
Kasi dito na finish na to eh. Ayan, meron na yan. Tapos yun, pangalawa. Yun, yung dalaw pa. Yun. Kasi pang-apat. So yung mga convenience outlet natin, may mga ground wire yan na nilagay namin. Kung papansin nyo, tatlo na lang yung wire na lumabas. Yan. Line 1, line 2, tsaka yung ground wire. Matibay itong ano na to. Yung outlet na to guys. Yung base peg niya bakal. So ang ganda nito is naka-screw siya. Yan, nakabit na. Next na kinabitan ni George yung bandang sa may dining. Yan, ito yung puti, ito yung ground. Tapos nagsama yung dalawang wire na line 1. Tapos ito naman line 2. Tapos kabitan natin ng land light na outlet. Okay na. Madali lang higpitan yung wire dahil may screw. Ayan. May iba kasing outlet, di suksok lang siya. Kaya lang natatanggal eh. Ito maganda to kasi nafi-fix siya through screw. Nilalagyan ni George by using level bar. Itong outlet para level talaga, tsaka maganda tingnan sa malayo. Antay or level itong ating outlet. Tapos ilalagay na yung pinaka-cover ng outlet. Ayan. Kaya narito tayo ngayon sa may unit 2. Punta tayo dun sa may room 2. Gumagawa ngayon si George. Nagkabit ng mga 3-prong na outlet para sa ating mga convenience outlet. So yan, lalagyan ni George yan. Land light. 3-prong outlet. Line 1. Kakabit natin yan dito sa may line. Tapos itong isang wire, line 2, kakabit natin yan dito sa may neutral. Tapos itong ground wire, kakabit na natin dito sa butas na para sa ground wire. Para sa ating tugang na outlet. Kakabit na yung tatlong wire. Yung line 1, line 2, tsaka yung ground wire. So pwede na ipasok yan sa loob. Tapos i-screw. Natapos na ikabit ito 3-prong outlet para sa atin yung convenience outlet. Ito yung ganda. Ganda dito. Dito naman si Bench. Nagkakabit ng 3-prong na outlet dito sa may master's bedroom ng unit 1. Ayan, kinakabit na nito yung ground dito sa may gitna. Tapos ito yung line 1 natin na may tag para dito sa L. Tapos itong line 2 dito sa may N, neutral. N yan ah. Neutral. N. Tapos yung line 1 naman sa may markings na N. Napitan na rin yung bench para sa TV na outlet ay sa may sunken sala. Yung isa niyan para yan sa TV antenna wire.
Yan, ayos na? Level na. Level na, no? Ayos na. So, nakabit na yung outlet para dito sa TV ng Sunken Sala sa may Unit 1. Dito tayo sa Unit 1. Bedroom 1 ng Unit 1. So, nakakabit ngayon sila dito ng saksaka sa may master's bedroom. Nandito si Benzo. Nakabit niya yung 3-prong na outlet. Bali dun sa kabilang side, meron na rin. Ayan. Tinakpan dahil nagpipintura dito. Ito yung master's bedroom. Tapos dun na side, nandyan yung headboard. Tapos gusto na may-ari is madali lang ma-access niya yung switch para dito sa strip light nitong shelves. May shelves kasi dito sa may taas nitong headboard ng kama. So ang ginawa natin, medyo tinaasan natin yan mula doon sa flooring. So tinaasan natin yan, naging 70 yan. 70 cm from the flooring. So dito sa may left side ng headboard, ang ilalagay natin dyan is yung combination ng outlet tsaka switch para dito sa may strip light ng shelves. Yan. Yan, meron itong wire para sa strip light. So ngayon, yung gusto na may-ari, lagyan natin ng combination ng outlet tsaka switch. Ayan. So ito yung binili na. Ayan. 3-prong pa rin na outlet. Tapos yung isa switch. So balik dito na tayo kukuha ng supply para sa ating strip light. Itong isa yung 3-prong. Sa likod yan, meron nakalagay. And line, tsaka neutral. Tapos sa gitna, ito yung ground. Tapos itong isa naman, ito yung switch na yun. Line 1 tsaka line. So dito natin lalagay sa L1 yung live. Just dito sa L. Dito natin lalagay yung ating return wire sa ating strip light dito sa mga shelves. Tapos dito sa kabila, bali ano lang to, outlet lang to. The 3-prong outlet. Sa kabila lang, sa may left side lang yung combination ng switch saka outlet. Dito tayo sa Unit 1. Yan, dito tayo sa may room 2 ng Unit 1. Nagawa nila George at ni Bench. Nag-splice lang ngayon ng mga wire para sa ating mga convenience outlet. Yan o. George, smile. In-splice na nila yan, yung mga wires ng ating convenience outlet para ma-ready na yan at makabitan na ng 3-prong na outlets. Kasi yung iba dito, di pa natin pwede malagyan ng mismong device o yung 3-prong na outlet dahil wala pang masilya katulad nito. Ayan, saka medyo rough pa, hindi pa makinis yan. Nire-ready na lang natin itong mga wires sa pamagitan ng pag-splice nito. Ayan. Pag makinis na yung pader, pwede natin ikabit yung mga device, ang ating 3-prong na outlet. Nag-tiles na sila dito sa may dining, sa kitchen, mahaba na. Pati sa may room 1, may tiles na. So ano ito si George sa may kitchen area ng Unit 1. Magkakabit siya ngayon ng 3-prong outlet para sa ating range. Yung wire na ginamit natin dyan para sa range is 10 AWG wire o 5.5 mm squared. Tapos may ground na yun.
So, nandito pala si George sa may kitchen area sa Unit 1. So, yun. Kakabit ng 3-prong outlet para dito sa kitchen. Ito naman para sa range hood na outlet na yun. George, kaway-kaway. Ito yung para sa ating range. Ano yan? 30 amperes yan. Na breaker ang gagamitin natin dyan. Tapos, ginamit natin na wire dyan is 10 AWG or 5.5 squared. Bali, solo yan. Yung home run yan, diretso yan paputang panel board. Tapos, ito naman, ito yung sa refrigerator. Solo din tong circuit na to. Papunta yan sa may panel board. Bali, gagamitin natin dito 20 amperes na breaker. So, kompleto na dito sa may kusina. Doon na lang sa may unit to, hindi pa natin malalagyan ng mga outlet katulad na ito sa bandang kusina. Nag-skim coat pa yung mga pintor doon. So, antayin natin sila na ma-applyan nila ng flat latex yung wall doon sa may kitchen. Bench naman nandun sa may room 2 ng unit 1. Nagkakabit ng mga 3-prong outlet. Ayan. Ayun, no? Nagtatago eh. Oh! Nagtatago ka dyan, ah. Ayos ba yan? Ayos ba? So, yung iba dito nalagyan na na. Ayan, meron na. Tapos yung dito meron na rin. Ayan. Tapos yun na lang. George, may dala kang sako. Saan ka ba? Saan ka? Pupunta ka ba bundok? May dala kang sako, ah. Punta tayo sa may unit 2. Andun sila ngayon gumagawa. Tingnan nyo. Nabuhusan dito sa may parking area. Mula dun sa may dulo ng unit 2. Papunta rito. Ang ganda na, oh. Pwede na paradahan ng mga kotse dito ngayon, oh. Linis na. Punta tayo sa may unit 2. Tuloy-tuloy sila nang nagkabit dito ng 3-prong outlet. Nandun sa may room 2 ng unit 2. So, nagtatiles na rin dito. Nagtatiles na rin dito. So, yan, kinabit na ni George itong mga 3-prong outlet dito sa may room 2 ng unit 2. Yan, kulay gray na outlet. Yan, ang ganda. Mamahangin. Dito sa kabila, meron na rin yan. Tapos, doon, hindi pa nalagyan kasi may nagka-tiles rin. Tsaka dito, hindi tayo makagawa dyan. Baka masira yung tiles eh. Pero ayun, nakikita natin, ganda na, no? So, nakabit na niya yung outlet para sa range. Ayan. Dito sa my unit 2. Kaya nakabit na rin niya dito para sa ref. Bali, natapos na pala natin ikabit lahat dito sa my unit 1. Ang mga 3-prong outlets. So, nandito na tayo ngayon sa unit 2. So, ito yung master's bedroom ng unit 2. Ayan, nakabit na nila. Kulay gray yung 3-prong outlet. Tapos meron din dun. Para yung ating pintor. Tapos si bench nandito kakabit ng iba pang outlet. 3-prong outlet. Bro, kompleto na yan. Ang outlet na to para to sa CCTV. Tapos ito naman para sa working station ng may-ari. Ang dalawa yung magkatabi. So gusto nila yung marami daw saksakan. Meron tayo dito mga outlet para sa internet. Tsaka sa antena ng TV. Outlet to para sa antena ng TV. Yan. Color gray para naman to sa brick villa. Tapos yung color white para naman sa unit 1 o para sa Bali Villa. Tapos ito naman, outlet to para sa internet. Color gray para sa unit 2 or sa brick villa.
color white para naman dun sa Unit 1 sa Bali Villa. Bali, kakabit din natin to. Kinakabit ng ring defense ngayon. Yung outlet para sa antena ng TV. Ayan, dito sa may sangkin sala. Ayan, sangkin sala to yan. Ito yung isa, outlet to para sa power ng TV. Tapos ito naman, outlet to ng antena ng TV. Ayan. Tapos yung outlet naman para sa internet. Dito yan sa may Brick Villa. Dito naman sa Bali Villa or sa Unit 1 nakabit na rin itong antenna outlet. Tapos yung internet outlet ay nakabit na rin. Matapos po natin na ikabit ang mga 3-prong outlets dito po sa Unit 1 at Unit 2 ng Duplex Resort. I hope na may natutunan po tayo sa video nito. And if you like my video, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po tayo sa susunod nating mga video. And see you in our next vlog. Bye-bye. God bless us all.